20,000 sa kanila. Dahil, that's why, 440 million, kalahating billion. Eh, ang utang ni Bangag, di ba? Ang utang is like 5 trillion ba? In just a span of 4 years. Ni Bangag. Barya lang yan. Mga kababayan, hindi doon galing sa inutang, kundi sa mga ninakaw na pera na bayad. Tumitingin tayo ng mga Manelo, kumain ka ng chicken. Okay. Breaking news. Lagi na lang may breaking news, mga kababayan. 20 million ang ino-offer ngayon ng mga maletagang para bumaliktad ang mga sundalo natin. Ano? Grabe. So, talagang papatay nila yung mga ebidensya. So, kaya nga sabi ko nga dapat talaga tapusin na ang mga bangag. Diba? So, yan. Ano sa araw nyo? Mga hitad. Anong gusto nyo mangyari? Dapat kayo ay kumilos na. Ayan, no? Nung habang nagbablog tayo kanina, may post si Attorney Baligod yung mga, lawyer ng, excuse me, ng 18 Marines. Cool lang yung vlog natin ngayon, ha? Chill lang tayo habang ako'y nag-i-enjoy ng ating merienda. Di ba? Kunyari, magkatabi lang tayo. So, ang kinakain ko ay cheese and fig. Ha? Bakit red po yung star nyo? Sa akin, blue. Ano yun? So, ayan, no? Aba-aba. 20 million na ang offer sa Brave 22. Dati 5M lang. Ang dami talagang naitago na mali-malitang buwis ng bayan. Yung bagong post. Ngayon, mga kababayan, hindi na talaga bago yan. Ako nga inoferan. All expenses paid. Umuwi ako sa Pilipinas, tumigil lang ako noong 2022. Ba? Tapos name your price. Yung isa, pinaabot nun sa dati kong kachika. Yung pangalawa, hindi ko pala nabanggit. Diba? Hindi ko pala nabanggit yung pangalan. Wag na. Oy, Manilo, takbo ka ng takbo. Anong problema mo? Sabi ni Lynn Arevalo, nakakatakot na yung Pilipinas. That's true. Kaya nga, everyday tayo nagsasalta. Everyday natin pinapaalalahanan kayo na kanya-kanya manindigan. Ano nangyari dun sa pledges ni Bangag? Ano ba title natin? Ano ba pag-uusapan natin? Maliban din sa 20 million na ito, ganito sila, walang pakundangan. Siyempre, kaya expect nyo na yung mga sundalo, sana, huwag sila magpasilaw sa 20 million. Kasi gagamitin yun sa kanila. Against them. Diba? Baka mamaya, kunwari lang yung 20 million. Gugurgurin pala kayo mga sir, mga ma'am. So, kung kaya nilang mag-offer ng 20 million dito sa mga Brave 22 o Brave soldiers na ito, like si Gutesa, tumahimik na, how much more ang natatanggap ng mga general sa AFP para hindi manindigan, para makalapa ng mga susobels? Diba? How much more ang mga general na ito na ayaw kumilos para sa bayan, para manindigan, na ipagtanggol ang flag ng Pilipinas. Kung itong mga Marines na ito kayang opera ng 20 milyones, ilang maleta ang ino-offer sa mga general para lumapa ng mga susubels. Right? Para hindi manindigan. Kaya nga, of course, everyday, malungkot talaga ang buhay ninyo. Kasi paulit-ulit lang yung takbo ng gulong ng palad. Di ba? Ang gulong ng palad, lagi kayong nasa ilalim. Di ba? Mabuti pa nga yung kanta nung Aegis na minsan nasa ibabaw naman, minsan nasa ilalim ka. Di ba? Hindi lang pwede ilalim ka ng ilalim. Minsan nasa ibabaw naman, di ba? Ganun yung kanta.
Pero sa panahon ni Bangag, ay puro kayo nasa ilalim. Alam nyo, nag-break tayo kanina, ang dami kong mga binasa-basa. Maiba lang ko. Sobrang malupit yung karahasan sa Pilipinas. I don't know kung napanood nyo, like few weeks ago, I think, na merong senior citizen na napatay ng mga kabataan, kinuyog, yung mga ganon. Right? Ang dami, puro ganyan, gorguran. And I hope hindi mabiktima yung mga anak ninyo. Kaya nga sabi ko, parang wala nang batas-batas sa Pilipinas. Yeah, revolusyon ang pwedeng isagot dito. Talagang, ayok, mag-revolusyon kayo. Kasi legal naman at nasa batas naman ang revolusyon, 'di ba? Kung si Bonifacio nga nagrevolusyon dahil sa pananakop, pangsisiil ng mga banyaga. Kayo, ayaw niyo magrevolusyon. Ang sumasakop sa inyo ay hindi banyaga, kundi mga bangag. Right? So yun, mga kababayan, na dapat, kilos-kilos na. 20 million pesos. How much ang 20 million? Ilan sila? Ang ino-offer? Barya parang 20,000 lang sa kanila yan eh. Yung 20M na yan, para lang 20,000 sa kanila. Dahil, that's why, 440 million, kalahating billion. Ang utang ni Bangag, di ba? Ang utang is like 5 trillion ba? In just a span of 4 years? Ni Bangag? Barya lang yan. Mga kababayan, hindi doon galing sa inutang, kundi sa mga ninakaw na pera na bayan. Yung 440 million pesos, flood control lang yan ni Sandro Marcos. Wala pa yung flood control ni Bonoan na gagawing state witness. Wala pa yung kay Romualdez, wala pa yung kay Pangandaman, wala pa yung kay Bersamin na kinakalimutan nyo na. 'Di ba? So yun mga kababayan. So ngayon, mga palangga, yes. Yan ngayon ang inyong masamang kapalaran dahil patuloy kayong nagpapasakop sa mga bangag. 20 million, pero kasi pag yung ngayon yung mga Brave Marines talagang nabubuhay sila para sa chip, chip in or share lang. Alam niyo kung tatanggapin niyo yon mga sir, ibig sabihin mga duwag kayo. Ako nga inoferan din ako, name your price. Pero pinili ko na manindigan o even mamatay. Diba? Pero hindi natin sila hayaan mapatay na lang tayo ng ganun-ganon. Kapalit. Okay? Kapalit ng katotohanan. Yeah, pwede nilang bawian yan, Pan. Pwede nilang kunin yan or gamitin or gawin nilang mark money. At baka peke pang ibibigay sa inyo. Siguraduhin ninyo kung tumanggap kayo ng bribe na 20 million dun sa Brave Marines. And I hope not, mga sir, but just in case maduwag kayo, I hope not, again, make sure na ang perang ibibigay sa inyo ay hindi galing sa rekto na pinagawa ni Melvin Tibag. Right? So yan ang inyong pakatandaan. Dahil yan din yung mga fake money na galing sa rekto na pinagawa ni Tibag, inamin niya yun, in broad daylight, na magaling pulido ang pagkagawa ng fake money sa rekto na ginamit ng mark money kay Mabanta. Na ngayon, nagsuri-suri na raw si Mabanta kay Tito Bongbong niya sa mga nasabi niya. Di ba, walang paninindigan. Kaya unfollow nyo na yung PGMN. Wala yung paninindigan. Putang na, niloloko lang kayo. Di ba? Ang daming sinasabi tungkol sa gobyerno, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, magsuri-suri. Bakit, Mabanta? Kumita naman yan si Mabanta noong siya ay nakakaibangag. Siya ay, tawag dyan? Digital chuchu-chuchu. Sinabi ko nga kay Lisa Tanas, alam mo ba, Mabanta? I hope nandyan pa yung, wala na siguro dahil nagpalit na Sinabi ko kay Lisa Tanas, Mabanta ito ha, okay?
Kaya, tignan nyo ha, I swear. Next ko si Satanas noon, sabi ko, Lam, bigat la. Nung pinopromote mo si Bangag, Franco, okay, nung pinopromote mo si Bangag, di ba nagme-message ka, sinesend mo yung mga link sa akin na ini-interview mo si Bangag during that time kasi syempre, bayad ka naman dahil yun yung trabaho mo, di ba? So, sabi ko kay Lisa Tanas, sabi ko, Lam, bigat la, bakit si Franco ang bida? Ang pinopromote natin si Bangag. During that time, 2021, nung patakbo pa lang ng presidente. Kasi bida-bidahan ka noon, Franco. 'Di ba? Ang pinopromote natin si Bangag noon, 'di ba? Kung alam ko lang dapat si Bangag ay tinapon na natin sa Mindanao, 'di ba? O para yun sa Mindanao gawin siyang doon, gawin siyang binabae. But anyway, mga kababayan, tinext ko si Lisa Tanas. At nakinig si Lisa, tignan mo, Franco, natanggal ka. Nakikinig yan dati. Sabi ko kay Lisa Tanas, sabi ko, ang pinapromote natin si BBM Bangag. Di ba? Si Addictus. Bakit yung mukha ni Franco, yung nakabalandra? Pansinin niyo yung interview. Nakapalo dito sa mga siya yung nabida-bidaan. Si Bangag ang pinapabango, right? So yan, ngayon ang bottom line dito is, ba't siya nagsorry-sorry ngayon? Nagsorry-sorry, man ka. Takot ka, no? Di ba? Bakit hindi mo matira si Bangag? Bakit si Tamba Luslos o nagsorry-sorry ka na rin kay Tamba na duwag ka kasi makukulong ka at tutuluyan ka nila? Parang si Escudero, parang si Villanueva, takot ka, Franco? Di akala ko matapang ka. Right? Oh, hindi naman nadidiin serum. Although hindi ko sila pinapanood, balitaan niyo ako. Chika niyo, hindi ko pinapanood, di-unfollow niyo, wala namang mga paninindigan. Walang mga bayag. Okay? Kaya yung mga kaibigan nating nagpapa-interview sa kanila, pa-interview lang naman yun. Basta ako, walang paninindigan yung mga ulol na yan. Kilala ko si Franco when it comes to support kay Bangag. Buisit na buisit sa kanya dati si Satanas eh. Kaya nga siya tinanggal, di ba, Franco? Kaya ka tinanggal. So ngayon, natatakot ka. Di ba? Nagtatali-taliluhan ka. Pero good for you, tumaba ka na. Oh, good kung nagbagong buhay ka na kasi may anak ka na eh. 'Di ba? Dapat lang talaga magbagong buhay ka. Pero wala kang karapatan magsalta about sa bayan kung duwag ka. Kasi kaming mga vloggers, iba-iba kaming sistema. May iba, vlogger about showbiz, chismis, kaputahan, kabigaan. Right? So, ako, kita nyo, consistent since 2015. Hindi nagbabago ang alignment ko sa stars. Hindi nagbabago ang laban ko. Kasi ang laban ko, sabi ko nga, consistent, organic, totoo galing dito. Pero pag ang laban ng mga vloggers galing sa maleta, galing sa pera, gaganon-ganon yan. Ngayon, ganito siya, bukas iba naman, or tomorrow gaganon. Laban bawi, ika nga. Right? So, yun lang yung sa akin. Kung gusto mo, kayo dyan, yung mga ulaga, di ba? Kayong nagpaka-feeler, nakala nyo para kayo sa bayan, ang ulo, si Bangag at saka si Lisa Tanas. For sure, alam mo, Franco, na adik. Adik ang mga naging kasama mo. Kaya tatanungin kita, kasama ka ba nila? Kasi payat mo nun eh. Tatanong lang naman ako, kasama ka ba? Bakit ka takot? Kala ko pa naman magkasama tayo sa laban. Oh, lahat yung Tita Bongbong, Tita Lisa, Chuchu. Bullshit. Alam mo, kasi kung matalino ang isang tao na talagang ang puso ay para sa bayan, you talk about what? Vlogging? You talk about the issue sa gobyerno? Tapos ayaw mo pag-usapan ang sindikato? Maybe, we don't know. Baka meron na silang bargaining agreement. Right? Kaya huwag kayo follow yung mga ganyan. Dito na lang kayo sa alindog ko. Huwag kayo doon sa pinagluloko kayo. Bubuduli na naman kayo. Yung election, bubuduli na naman kayo. By the way, ayan, tayo mo si Bimbi, tatakbo na yan. Binubudol na naman kayo ni Buda na napabayaan sa kusina na kayang ipapagurgor si Nico Falsis.
Pumoporma na sila. Paulit-ulit na lang ba mga madlang people, mga kababayan ko? Paulit-ulit na lang ba kayong budulin? Kawawa naman si Crazy, chuchu-chuchu, nagtambok dahil sa steroid, chuchu-chuchu, kaluluoy. Miss Marlica, yan yun na si Chris. Bullshit. Diba? Naging presidente ang nanay at ano niya, kapatid niya. Nag-improve ba ang buhay niyo? Kung sana nag-improve ang buhay ninyo, papalakpakan ko pa sila. Pero now, magkasama sila. Ang mga gumorgor sa tatay niya, ang sinasabi niya, mga Marcos, ngayon, magkakasama na sila. Bongga, di ba? Yun lang yung sa atin. Gusto nyong lumaban. Teka, gusto nyong lumaban, mga palangga, lumaban kayo sa katotohanan. Hindi sa mga kaputahan. Kasi yung mga iba-iba kasi klase ang vloggers. Kung gusto nyo ng chismis, meron mga ganong kategory. Kung gusto nyo ng bombahan, ng bonggang-bongga, sa simula pa lang, dito kayo. Pag gusto nyo si Bangag ang pinag-uusapan everyday, dito kayo. Diba? Kung gusto nyo ng pa-cute-cute, dun kayo nagpapakyut. Kasi dito hindi nagpapakyut si Marlica, punyeta. Walang cute-cute dito. Dito, kaagad, sumasabog ang mga mura. Right? Yeah, nakakagalit talaga. Right, Ma'am Marvic? Cheers tayo. Baka para gumaling ako. Actually, bawal. Tigas ng ulo, no? Bawal yung matamis. Kay bakla. Anyway, gusto ko lang huwag tayo masyadong ma-high blood. Right. Now what? Mga palangga, lararampa na naman si Bangag. Anong petsa na dyan? 30 na. 30, 29. 1. Lararampa sa Vancouver. Sa Canada. I think ilang province of Canada. Now we talk about pledges. Pupunta daw si Bangag sa Canada para i-offer ang AI chuchu technology na mag-invest ang Canada sa Pilipinas. Like foreign investors ang hinahanap niya or foreign investment. Magaling na ako, ma'am. Hindi mo, ang lakas ko na uli. Yung boses ko lang, malakas na ako. Alam nyo, ang dami ng mga sakit, even yung COVID, di ba? May segue ko lang. Never ako nagpa-hospital. Okay? Nag-positive ako, walang hospital. Matapang ang aking mga cells. Ang aking system. Hindi kasi, ako naman kasi kahit matakaw ako, sa labas lang ako matakaw. Pag may party. Pero sa bahay, 1 meal a day lang at least. Ako very organic ang alindog ko. Kaya mabilis ako naka-recover. Dahil to sa 4 na tsokolating nilantakan ko. Kaya nagka-paus-paus ako. But ganun pa man, going back sa issue natin, pupunta si Bangag sa Canada para nga mag-ano ng AI na yan. Pupunta siya doon, mag-pledges na naman siya, So ngayon, mga kababayan, tignan natin, okay? Ang sabi niya dito, pupunta siya mag-state visit siya para i-encourage ang Canadian government or investors para sa kadyotahang AI chuchu-chuchu. Mga technology eglabush. Na ano ba to? Anong makukuha niya? Pledges or utang or what? Diba? Kasi pupunta pa lang siya, walang kasiguraduhan na siya ay makakakuha ng pera. Kung makakuha man siya ng pera doon, like literal na pera, ibubulsa niya lang yun. Or makakuha siya ng investment, sino? Mga kababayan, sino ang mag-i-invest sa Pilipinas sa panahon ngayon? Sabi ko nga, panahon na ng bagyo, babaha na naman. Nakikita yan ng international community. Sino mag-i-invest ng mga kabataan natin naggugurguran? Recently, may nakita akong batang babae, 2. Napanood nyo ba yun? Dumaan lang sa feed ko. Naka-cellphone na mga yawa ng mga bata. Paglaki nun, kung hindi pokpok, kriminal, or alpot. Nakaganon, high school siguro. Nakaganon sila ang video. Sabi niya ganito, ang teacher, minura yung teacher, English teacher. Ayaw mag-aral.
Basta, dumaan na sa feed ko kanina, habang nasa klase sila, ha, ano nyo, i-figure out nyo. Ito, sa larawan ko sa inyo. Nagkaklase ang mga yawa ng mga bata, tapos nagbibideo silang dalawa na magkaklase na minumura nila yung English teacher nila. See, ito ba yung mga kabataang pag-asa ng bayan? It's either yung mga batang yan ay kulang sa aruga ng mga magulang dahil kulang sa pagkain, nagdodroga ang mga magulang or whatsoever dahil sa epekto ng bangag na administrasyon. And now, sino? Balikan tayo. Okay, balik tayo dun. Sa investors, chuchu-chuchu ni Bangag. Excuse me, mga palaga. Dali lang. Mag-break muna tayo. Dali. Siyempre, kumain ako ng figs, kaya na-irritate na naman. Ganun talaga buhay. Matigas ulo eh. Anyway, balik tayo sa kadyutahan ni Bangag na pupunta siya ng Canada. Sige nga, sino mag-i-invest? Ano, magdrama-drama si ganun? Gagano na naman siya doon. Anong kaleksyan yan? Mga kababayan. So, ang sabi dito sa news, ito ay basta yung digital infrastructure niya. Puro kaputahan na naman ang digital infrastructure na pinagsasabi ni Bangag. Ayon sa balita, layunin ng Bangag administration ang magkaroon ng mga AI data centers, AI software development, research, BPO, eklabush. Maganda sana ito kung ito ay mag-materialize. Maganda sana ito kung ito ay hikayat niya talaga na mapunta ang mga Canadian investors sa atin para magkaroon ng kinabukasan ang inyong mga anak maybe, ma-employ sa ganitong klase mga technology business, chuchu. Pero teka muna. Asan yung mga pledges ni Bangag? Remember yung pledges ni Bangag sa atin? Hanapin natin yung pledges niya. Alright. Arte din dito. Okay. Remember, ito, balikan natin. Ito pala. Nung pag-upo pa lang ni Bangag, romampa siya, pamparampa-pampam, diba? Nagrampa ang alpot. Pumunta siya, nagyabang, diba, yung una niya ng mukhang suman si Satanas. Pumunta siya sa Indonesia, naalala yung itsura ni Satanas. Mukha siyang suman na nasunog. Tapos kumulubot ang mga bigas dahil alam niyo yung suman, kapag microwave nyo at na-over siya ng time, kumukure-kuretot. Ganun ang itsura ni Satanas nung pumunta sa Indonesia. Binabalikan ko lang yung history niya. 14.36 billion ang sinabi ni Bangag na nakuha niyang pledges sa Indonesia and Singapore. Saan ang nag-materialize? Saan? Tangina. Ilabas ninyo. Okay? Hinanap ko bago tayo mag-vlog. Kaya natagalan tayo mga kababayan. So according dito sa research natin, walang nag-materialize sa pledges. Anong ibig sabihin nun? Walang binalita, walang follow-up kung nagbigay ba ng 14.36 billion na investment ang Indonesia and Singapore. Anong ibig sabihin nun? Nagpatayo ba ng mga kaputahang digital infrastructure, minahan, alam niyo yun, di ba? Yes. Wala. Hanapin nyo. Okay, you verify that. Next attraction. September 18 to 24, pumunta si Bangag dito sa Jamaica. Ano ang sabi? 3.9 billion pledges na naman ang in-announce ni Bangag. Okay? Ano, in-announce ba nila? Kung ano yung nag-materialize na proyekto? Yes, SDS New York, how are you guys? Ayan, dance, lahat kayo dyan. I love you all. Okay? So now, mga kapalangga, next, kasi kailangan kasi nakakalimot tayo eh. Pinagluloko tayo ng Magaling na, kaya pwede na ako manapak.
Alright, next attraction. Di ba, yung China, inaaway-away ng mga hayop. January to January 5, pumunta si Bangag sa China 2023. Okay? Ito yung kasagsagan ng expose ko, no? January, yung sa Agriculture Department, yung siya pa ay Secretary of Agriculture, mga kababayan. Ano ang sabi niya dyan? Nag-uwi tayo ng 22.8 billion na pledges mula sa ating kaibigang China. But hinanap ko, walang official report, even sa website, na kung nag-materialize itong kaputahang 22.8 billion. Wala ring report. Punta nyo sa media, hoy media, i-follow up nyo ito. Dapat ito'y tinatanong nyo kay Castro, mga gago kayo dyan. Mga tanong nyo, puro ka walang kwenta. Ang hirap sa inyo mga reporters, awayin ko kayo ngayon. Nabubuhay kayo sa sa isang araw, ito lang ang pag-uusapan. Dapat, pag journalist ka, balikan mo, i-corner nyo yung hayop na Clarissa na yan. Dahil boba, alam nyo, naka-ready na yung mga script niya. Dapat magtanong kayo nang wala na, hindi niya napaghandaan. So makita ninyo kung gaano kayo kagaling na journalist, yung hindi, o baka hindi nga natin baka pinid nyo na siya ng question eh. Dahil takot kayo kay Satanas o kay Bangag, di kayo pakakainin dyan. Kasi pinapakain din yan mga Malacanang press corps o baka nga sinusobrehan pa kayo. Tatanggap ba kayo mga julul? Hindi man lahat, pero right? Nasaan na, ba't hindi nyo tanongin to? Ha? Kayo dyan mga ulaga. Walang report, hinanap ko eh. Sabi ko pag-usapan natin to. What's next? Balikan natin, February. Di ba, ito niyayabang nung una. Pledges, may nauwi silang pledges sa ganito. October 2023, Saudi Arabia. We're talking dollars not peso, US dollars. 4.26 billion. Hinanap ko yung pledges na sinabi niya, walang nag-materialize o walang na-actualized na certain investment from Saudi Arabia. Kasi nalaman ng Saudi Arabia, siguro na nanakawin nyo lang mga hinayupa kayo mga bangag. Alam ng Saudi, alam ng not only Saudi, nananakawin nyo lang. Kaya hindi nag-materialize itong kadyotahang pledges na ito. Next attraction. March 2024. Ano pa? Magsulat kayo dyan. Baka kulang tong research natin. Sulat nyo pa saan siya pumunta. Pumunta siya ng Germany. Alright? Last year. 2024. 4 billion US dollars. Alam mo itong hayop na bangag, kung itong mga pinagsasabi niya, more or less like 70 o less than 100 billion US dollars, hindi sana naghihirap ang Pilipinas. At plus, kung hindi sana ninanakaw yung 5 trillion na inutang within 4 years, mga kababayan, hindi sana ganyan tayo magpapakahirap ngayong araw-araw na buhay ninyo. Kaso lang, nagpakontento kayo dyan sa 10 pesos, 10 kilograms na bigas na yung ginagawa nila. Magpapapicture si Bangag sa likod ng sa likod ng bigas. Okay na kayo, right? Although yung kanyang mga, yung tawid gutom, chuchu-chuchu. Meron silang tawid gutom program. Pinipili lang nila kung sinong gusto nilang bigyan. Hindi nga siya national approach eh. Kung sino lang ang malakas kay mayor, kay kapitan. Kasi sabi ko nga, kung itong leader ay leader, ang approach ng pagbibigay ng ayuda, hindi selective. Hindi lang dito kasi malakas si Bangag dito. Sa Davao ba meron silang ginagawa na ganyan? Sige nga, bakit wala bang mahirap sa Davao? Bakit wala silang pangtawid, chuba-chuchu? Bakit dito lang sa mga kaalyado nila? So, ibig sabihin, kasi nung last time, nasa Naga sila. Selective lang, hindi nabibigyan ang bawat mamamayang mahirap. Kasi sabi ko nga, kung ikaw ay leader, kung ako ang may hawak, kunyari ako maraming pera, no? Kunyari, wishful thinking, sana Lord, biyayaan mo si Palangga. Diba? Excuse me. But seriously speaking, mamimigay ako, may maiiwan na gutom.
Siyempre, masakit yun sa dibdib ko. Pero si Bangag, hindi sumasakit ang dibdib nila kasi mga addictos sila. Kaya pinipili lang nila selective. O sige nga, anyone here, Luzon, Visayas, Mindanao, na for sure, ang mga nanonood sa akin, di naman mayayaman. Right? So itong nakikita natin, mga palangga, ano pa ang sinasabi dito sa... wala talaga. Wala silang, walang mga nag-materialize na mga pledges. Kung meron man, mangilan-ngilan, okay, bago pa yan magpatayo ng construction or digital whatsoever, di ba, ay nanakawin na ng mga hayop na yan. Hindi naman zero yan. May mga certain percentage, di ba? Pero ang question natin, nasaan? Kasi kung nag-materialize yan, dapat iniyabang na nila. Mayabang yan. Dapat ayan si Clarissa Castro, yan yung nire-report niya. Right? Magandang umaga, Malacanang press corps. Ang ating pong pledges ng 4 na bilyon, tara-tara, di ba? Ay dumating na mula sa bansang ganito, ganyan. At nakapagbigay po tayo ng daan-daang libong trabahador. Ito, present ko yung mga trabahador. Kung ako ganyan, ito pledges, ito yung tinayong construction because of that pledges. Pero wala. Ano ang nakikita natin? Ang substandard na flood control ni Sandro Marcos sa Ilocos na pinresent sa inyo ni Chavit Singson na ayaw imbestigahan ng Senado ng mga ulaga senators. Right? Anong nakikita nyo? Yung mga baha, yung mga nilindol. Okay? Diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lahat, Diyos ko, delubyo. Di ba yun yung nakikita ninyo? Sige nga, mag-name kayo. Mag-name kayo ng 1 o 2 o 3 na mga manufacturing plant somewhere in Laguna, somewhere in buong Pilipinas, kung meron. Tapos ipakita nyo, kung may nireport si Clarissa Tarata, wala. Kasi yung kanilang spokesdog, okay? Yung gagang yan, walang ginawa, bobo kasi. Walang ginawa kung hindi mang buraot. Pero siya ang nagmukhang buraot. Diba? Pag walang script, pag nag-off script na si Taratara, si spokesdog, lumalabas na at natatagpuan siyang syunga. Right? So this is the government na meron kayo. Ano ba pinagsasabi ko dito? Ano to? Yeah, it's about pledges, right? Let's talk about later Baldwin. Okay? Grabe, ginagago na talaga kayo. So ngayon, mga kababayan, tinignan natin, ano pa ba mga pledges dyan? Okay. Ito, recently, yung sa Japan. Diba? Yung nakakuha na naman daw sa Japan, na ibigay na ba sa atin ng Japanese government? Yung sabi niya, nakakuha na nung latest travel niya. Tingnan natin kung meron dito. Anyway, mga kababayan, wala. Bakit wala? Wala silang interes para kayo ay magkaroon ng maalwan na buhay. Mga kababayan, ito lang yung issue sa PhilHealth natin. Di ba recently, pinagsama na yung reklamo ni Attorney Vic Rodriguez at ni Dr. Liachon ng Korte Suprema? Remember, yung 60 billion na pag-transfer ng PhilHealth Fund and 107, ano ba yan? 107 billion PDIC funds. Okay? Sa National Treasury. Okay? Mga kababayan, 60 billion sa PhilHealth. My God. So, ayan. I hope, ang bagal kasi ng Korte Suprema. Alam ko na si Lisa Tanas ay mayroong bata-bata dyan sa Korte Suprema. Kaya po, mabagal yung mabagal yung pagdesisyon sa mga petisyon, katulad ng kay Senator Bato, katulad ng kay PRRD, kasi may mga bayaran dyan. May nabibigyan ng maleta sa Korte Suprema galing kay Lisa Tanas.
Kaya sabi ko sa inyo, pinapatakbo kayo ng isang malaking sindikato. Pero inaalaw nyo na maging ganun. Kaya sabi ko, paulit-ulit tayo dito everyday. Diba? Nakaka-stress, pero dapat, ituturuan ko kayo. Nakaka-stress tong topic natin. Pag na-stress kayo, kumain na kayo ng matamis. Yeah? Ako pag na-stress ako sa pagising ko, putang ay nabuhay pa si Bangag. Akala ko namatay na. Pero sa totoong kaluoy, talaga kayo palangga. Pupunta kayo kontakin nyo ang DDS Maisog, Vancouver. Kung gusto nyong mag-sigaw-sigaw dyan na Marcos is Judictus. Right? Ngayon, mga kababayan. Hi, Nelson, you're here. Dodo, you're here. Marcel, you're here. Anyway, kawawang bayan kong minamahal. Ang problema kasi, sabi mo kanina, may basa controls, pero ginorgor ko siya. Yay! Kala mo nakagorgor ako isang troll ngayon. Yawa ka. Sabi ba naman doon kanina? Wala kasi si Zoro eh. Zoro, asan ka ba? Taga-gorgor ka eh. Sabi niya, umuwi ka dito sa Pilipinas para sasama kami. Pambobo yan. Papasalamat ka kayong alindog ko dito, napapaos na eh. Pero alam ko, troll lang yun. Diba? Bakit ako? Hindi ba dapat kayo? Troll? Yung manindigan para sa bayan nyo? Sa bayan nyong minamahal? Sa lupang tinubuan ko? At, ulit-ulitin ko, hindi porket kami nasa Austria, nasa Amerika, nasa Europa, nasa Asia, like Japan or wherever, pipigilan nyo kayo magsalita, pang diktador ka talaga, Bangag. Ganyan si Bangag eh. Pero ulitin ko, hanggat nananalatay ang dugo ko, hanggat buhay ako at hindi ako napapatay ng mga bangag, at hindi ko sila mapatay ako, nagurgur ako. Kahit paus ako, kahit ang boses ko, mga palangga, wala tayong boses, mga putang ina. Diba? Excuse me. Anyway, nakakapagod talaga yung mga ginagawa nila, but mga kababayan, you have to act now, or else, wala na kayo magiging bansa. Sindikato na ang bansa. Well, you have bansa, pero sindikato. Look at Tab Baldwin, yung coach ng Ateneo, kung saan namatay si Bobet. Okay, siya rin eh. Tignan mo, ano nangyari? Nalaman today, ano sabi? Nalaman today, mga kababayan, where is that? Umamin siya, okay, 3 hours ago, itong head coach na si Tab Baldwin na responsable sa pagkamatay ng ating palangga na si Bobet. Okay, nakalilibing lang, my God, kawawa, buti na lang, overwhelming yung support, pero walang priceless ang buhay ng tao. Kaya Gatcholing, I won't gorgor you, I love you. Di ba? Beethoven Caso, I love you guys. Baka magtampo naman isa. Nag-I love you, hindi naman nag-love you. Love ko kayo lahat. Okay, balik tayo. So, eto. Inamin ni Tab Baldwin, na wala siyang alien employment permit. Imagine mo, nagtatrabaho siya dyan as coach, hindi siya sumunod sa tamang panuntunan ng ating Department of Labor and Employment. Anong ibig sabihin yan? Pinalusot siya ng Ateneo. Dapat ang Ateneo ang talagang mga low bender talaga, mga pukin ng ina talaga. Dapat ang employer niya, ang Ateneo, ang magpatikasog sa kanyang work permit. Kasi sila ang nag-hire dyan. So imagine nyo kung gaano na lang kawalang hiya itong, of course, may pananagutan yung Baldwin na yan. Pero itong eskwelahan na kung saan maraming mga nakatapos dyan na nasa gobyerno na nagnanakaw lang sa gobyerno. Wala na kasing reputation yan eh. Ano nangyari? Inamin niya. Alright? Ang sinabi niya, in the past, sometime in 2023 ba?
na nakatanggap daw siya ng form, okay, para i-fill out niya itong itong permit na ito. Ngayon, mga kababayan, sabi dito, so sabi niya dito, tinulungan daw siya ng isang abogado na kumakatawan sa MVP Group sa pagproseso ng mga papeles, particularly na raw itong, of course, sa visa niya at saka sa alien certificate registration niya or ACRI card lang daw ang inisyo ng immigration chuchu-chuchu. Okay, sabi dito, nagsimula ang kanyang trabaho sa bansa bilang consultant ng Sabahang Basketball ng Pilipinas noong 2013 para sa FIBA tournaments. At later on, mga kababayan, naging head coach nga siya ng Gilas from noong 2015 hanggang 2016. Okay, wag natin basahin yung mga kaputahan nito. Ang question ko dito, alright, walang work permit. Sino ang mananagot? Both parties. Ang employer niya at siya. Kasi hindi niya inisikaso eh. Hindi kasi nila akalain. So it just so happened, may nagbuwis ng buhay na may failure siya bilang isang coach. Walang CPR, walang emergency, walang first responder, walang ambulance na nakaantabay kasi may mga lumalabas na baka intentional yung paggurgod dahil sobrang galing yung bata. Alam niyo, sobrang pinapanood ko dahil hindi naman ako, syempre, ang focus naman natin, politics. Tsaka hindi na ako nanonood ng basketball. Nakalala ko lang si Rene because dito, nung namatay na siya. Sobrang bait na bata na magpamilya, madudurog yung puso mo. Nakakaawa na kahit, alam nyo, kahit ano, although yung pangpalubag-loob sa mga gulang, may nagbigay sa kanila ng kondo, marami doon, yung parang nabasa ko, meron ng salesperson ba, nagtitinda ng car, parang latek lang yung tinitinda. Binigay yung proceeds sa mga magulang. Thank you for doing that. But, walang katumbas na pera ang buhay ng tao. Lalo pa kung mabuting tao. Lalo na kung mabuting bata. Kung si Bangag yung nalumus doon, tsaka si Satanas, magpapalitsyon pa tayo. Dahil ninanakaw niya ang pera ng bayan. Sabi ni Masar, tumutulong pa siya sa pagtitinda. O, di ba? Parang ako, nung bata ako, bakit ako wala akong award? Nung bata ako, masipag naman ako, Yan, titinda nga ako ng kung ano-ano, alam nyo yan. Alam ko, nung college days ako, first year college. Nagtitinda ako ng, di ba sinulat ko na ako sa yema, sandwich, at kung ano-ano. Yung buwisit kong classmate, kinalaban ako. Nasa, kasi kami, nasa third floor kami, nagtitinda lang ako sa aming botany. Kasi I have 15 units of science, sciences, what do you call that? Yeah, botany, anatomy, no, wala akong botany, ano pa ba? May kaklase ba ako dito? Botany, anatomy, anatomy pala. Botany, anatomy, ano yung isa na science ko? Basta, ano yun, 15 units. So anyway, nagtitinda pa naman ako mga palangga. Third floor yan kasi mga classmate ko hindi na sila bumababa, sa akin sila bumibili. Ang leche kong classmate, nagtinda ng puto, tsaka kutsinta. Pinalaban ako. Kaya sabi ko sa'yo, nagtatayo ka ng tindahan dito, bukas mayroon ng tindahan sa harap mo. Di ba? Fair competition. Right? May mga kadyutahan ng unang panahon. Ba't ganun pa man? Ba't tayo napunta naman sa pagtitinda? Di ba? Ba't na naman tayo napunta sa pagtitinda, mga palangga? Anyway, biology. Biology ba yun? I don't think so. Anyway, yan na. Hayaan ko na yun. Long time ago na kasi yun 30 years ago. Di ba? Grabe. Napaghalata ni Dad ni Inday. Buti na lang. Okay? So anyway, mga kababayan, antay-antay, zoology. Yeah. Thank you, Emilia. Zoology. Botany, zoology, anatomy. Kuwala ko ng water kasi garalga na yung boses ko. So, syempre, maglalakad ako sa mansion na kung saan napapaligiran ng mga lafang. Okay, kukuha tayo ng tubig at iinom ako. So, habang naglalakad ako ay kumikending-kending
At bigla na lang akong napaupo at nakita ko uli ang aking mga palangga. Alright. Now what? Sabi ni Dance, ma'am, walang nag-materialize pero may nag-maletalize. I love that. Correct. Okay? So yan. Hindi chemistry high school. Yun lang. 3 yun. 3 subjects rather. So, ano pang gagawin natin ngayon? I think may mga susunod pa mga pagtitipon. Di ba? Tignan natin, ano pa mga pinagsasabi sa balita? Anyway, so balik tayo kay Baldwin. So, wala siyang work permit, anong gagawin natin? Pag tayo walang work permit sa ibang bansa, anong ginagawa sa atin? May parusa, hinuhuli, di ba? Siya, palulusutin ba natin siya? So, pwede siyang kasuhan. Dapat dyan may whole departure order na siya kasi baka anytime tumakas yan. Kasi malalaman pa natin, baka, talagang sinadya nilang gyorgorin yung 2 bata. Kasi walang tumulong. Nakita nyo dun sa kanyang top shot, aerial shot. Di ba? Na kunyari, tinutulungan nila si Rene, pero wala, may nagpigil pa na i-revive siya. Di ba? Walang nag-CPR, pwede pang mabuhay yun. Kasi bata pa yung puso nun. Pero walang nag-initiate, yang si Baldwin, Amerikano, di ba? Alam niya yan. Ang mga Amerikano, kami dito, di ba? Kaming mga Amerikano, mga kababayan, well, ba seryoso, no? Aware sa first aid. Yung mga first responders na yan. Aware kami dyan. Kaya may mga, may mga training kahit sa school pa lang. Sa Pilipinas, medyo maintindihan mo kasi third world country. Pangit pakinggan, di ba? Madalas, sinasabi na developing country. Pero naman tayo nagde-develop eh. Bulok pa rin ang Pilipinas. So kahit anong tanggol ko, noong panahon ni PRRD, talagang pinagtatanggol ko yung bayan natin. Kasi makikita mo naman, pag pumunta ka sa Pilipinas, sa sa airport pa lang, hindi na pwede yung mga tani-tanim bala, at hindi, may kalalagyan ka or papalunok ni Duterte sa yung bala. Di ba? Ngayon, nasa na bangag ang mga kaputahang pledges mo? Ha? Sabi ni Seme, ano po ba ibig sabihin ng kadyotahan? Expression, darling, out of your frustration. Pwedeng leche, jotang genemes. Excuse me, sorry for that cracker. Mother cracker. Alright. Pinagtripan nila si Rene porket mahirap lang. Daig kasi sila sa laro na yung mga mayayabang na estudyante doon, sabi ni Mami Cookie. Alam mo kasi may nakita ako na video ni Rene na yung sinisintas ng opponent niya, yung sapatos niya, sinubaran siya ng short. Tapos nakasmile lang si Rene. Alam mo, kita mo yung mga ganyan. Buti na lang sports si Rene. Kung iba nun, baka natadyakan ko. Ako mabait ako, pero pag nabibigla ako, nananapak ako eh. Kaya ayoko na binibigla ako eh. Totoo yun. Mabait na bata. Baka kung ako yun, kung ako lalaki, nubadubaran mo ako, buti sana, pwede ka mag-joke ng ganun eh. Kung nasa kwarto lang kayo. Meron mo nasa live telecast, huhubaran mo yung ganun, mabait yung bata. Baka nga, nainggit sila, binubuli-buli, ginadaog-daog bala nila sa Ilonggo. Ano na sa Tagalog ang ginadaog-daog? Ginadaog-daog. Inaapi-api, pero hindi yun yung term. Inaapi-api nila kasi nga, Bisaya, ganyan-ganyan. Di ba naapi din ako? Kinukursonada, ganyan-ganyan. Siguro pagtripan natin to, ganyan-ganyan. Maraming ganun. Kaya talagang dapat imbestigahan at mag-release. Wala pang whole departure order sa kanya. Baka pwedeng bumalik na yan dito sa Amerika or sa, di ba? Ano na nangyari dun sa asawa niya na nagsalita? Di ba? Na may warning na. Kinakaya-kaya. Yes, Ronda. Or binubuli. Kinakaya-kaya na. Di ba? So anyway, sayang yung bata. Kaya dapat may managot. Dapat nga magbayad sila.
ng danyo sa Amerika. Excuse me. Baka pwede sila mag-file ng case. 10 billion damages. Attorney Torion, kasuha mo. Kasi baka hindi lang billion ang kikitain ng batang yun eh. 100 billion. Diba? Minamaliit. Yeah, that's the word. Nadaog-daog nila, mga hayop. 100 billion kasuhan mo yung Ateneo. Magkano ba ang ano nila? Tignan natin. Magkano ang asset ng Ateneo? Ateneo, tingnan mo. Tingnan yung asset nila, ubusin natin. Tingnan natin, sa Google natin. Alright? Money. Okay. Money, money, money. Wala ba nakalagay dito? Yung kano nila? Kung magkano yung worth nila, net worth? Wala, hindi ko makita. Magkano? Anyway, ubusin natin, Attorney Torion. Tapos, pag nanalo ka, edi, yung pamilya niya, edi bongga. Di ba? Funded ni Buton. Oo. Alam nyo, sinabi ko na yun sa inyo. First day pa lang ng vlog natin. Although, hindi ko masyado natututukan yan, pero nakikinig-kinig lang tayo sa mga, binabantayan lang natin sila. Papalagpasin nila. Baka hindi nila pananagutin yan. Katulad kay Bonoan. Kunyari, pinapatawag-tawag, di ba? Yung vlog natin kanina, si Bonoan, ngayon gagawing state witness. Meaning, absuelto na siya. Sa pag-disclose o pag-expose ni Zaldico na siya ay kawatan. Siguro ganito, ay Baldwin, mag-ano-ano ka muna para, syempre, SOP, procedure to, chuchuchuso. Then later on, i-clear ka rin namin, mga ganyan. Possible na ganon. Yun ang nakikita natin dito. Ngayon, dapat ilaban talaga yan ng mga abogado. At ngayong araw na ito, nandiyan na ang mga pamilya ni Bobet, okay, ni Rene, sa Pilipinas. We have to support these people. At dapat mapanagot, buhay ang nawala, 2 buhay. Right? Kailangan nilang panagutan ang kanilang ginawa sa ating kababayan. Kasi nakikitang-kita mo talaga na meron silang pananagutan. Kaya, cheers. O, di ba? Tumutunog-tunog pa. Yeah. Sabi ni mami ko kasi Ateneo graduate siya sa Ranas. Yun ang sinasabi natin. Alam niya, sa susunod sa lahat ng mga sasabihin kasi alam niya mahirap lang. Kasi nga bata. Tayo naman ng mga bata tayo. Una, kung napaka-respectful mong bata, kung respectful kang bata, susunod ka. Pero kasi ako, binabalikan ko ng kabataan ko. Respectful naman ako, marunong ako mamupo. Kaming mga Ilonggo, or kaming mga Bisaya, hindi kami marunong mamupo talaga. I don't know, ako lang, kasi kami noon sa Bisaya, hindi naman kami nagpupo-opo eh. Manang kuya, di ba? Manang-manong, ganun tayo. Wala naman po sa atin, Tagalog. But anyway, doon sa Pilipinas, Maynila ako pinanak. So anyway, eto na naman, pupunta na naman tayo pag binubuli ka. Kawawa yung bata. Actually, yes, ako din, Glady. Yan, nakakaya, kawawa yung bata. Kaya nga, hindi naman natin tinuturuan yung mga anak natin na maging masamang tao, mga kababayan. Pero, dapat matuto din lumaban yung mga anak natin. Pag alam nila na hindi inaabuso na sila, okay? Dapat turuan nyo yung mga anak ninyo na pag naramdaman nila na inaabuso na sila ng teacher or coach sila o whoever nakasama nila, di ba, like sa kongregasyon, sa eskwelahan, sa opisina, kailangan sila manindigan. I'll tell you another story. I don't know kung naikwento ko na ito. Kasi alam ko gusto niyo magandang istorya. College days. Parang nakwento ko na to. Ito, kaya talagang yung kwento ko is consistent.
beginning acting namin, classmate ko, working student ako, nung time na yon. Nag-usap ako sa classmate ko, sabi ko, di ba sa group class nyo, pag college, may mga leader-leader, okay? Meron kaming play nun. Ang sabi sa akin, ang sabi ng leader-leadera namin, meron kaming shooting or practice, ganyan-ganyan, rehearsal, ganyan-ganyan. Eh kasi nga working student ako, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko magbayad ng tuition. Eh siya, swerte siya kasi may maayos siguro, may nagpapaaral sa kanya and everything. So nakiusap ako, sabi ko, bigay mo na lang yung script sa akin. Kayang-kaya ko naman. I mean, hindi ko naman sinabi sa kanya, kayang-kaya. Sa isip-isip ko lang, sisiw lang yung acting na yan. Sa isip-isip ko, hindi man ako nagyayabang. Hindi ko siya makalimutan. Shout out sa'yo, Alpot. Di ba? Alam mo yun, may mga tao talagang masamang damo. Nakikusap nga ako, kailangan ko magtrabaho. Sabi ko, girl, sabi ko, nagbigay mo na ng script ko, da. Alam mo, inagyan niya ako doon, absent. Contreras, absent, ganyan. Siyempre, nag-uusok yung tenga ko. Tang-inang to ganyan. Sabi ko sa kanya, tas siya nagbibigay ng grade. Di ba may mga ganon college? Ewan ko ba, may ganyan sa eskwela. Meron pa ba ganon sa atin? Ngayong college? Lagay niya doon, Claire, 70 yata. Basta bagsak ako, absent. Ay, no. Basta bagsak, absent. Oh, ano nangyari? Sabi ko, tanginan. Tapos sabi ko, patingin nga ng notebook mo. Ganyan. Yung, uy, patingin nga, girl. Alam ko yung pangalan niya, buo. Pero hindi ko babanggitin. Sabi ko, girl, patingin nga ng buong notebook kung ilan na yung absent ko dyan. Chuchu. Nasa theater arts building kami. 5th floor, I think. 1st or 4th. Bigay niya sa akin. Ito, mas binato ko. Tinapon ko from 5th floor o 4th floor ba yun? Tinapon ko pababa na hindi niya na, sino nakarinig ng kwentong ito? Pagtapon ko sa baba, ay, nalaglag. Sorry. Diba? Natapon, wala na siyang attendance ngayon. Diba? So anyway, fast forward, nung nag-acting kami, sabi ng teacher ko, nung nag-acting kami, ang galing-galing mo. I'll give you flat 1. Totoong kwento yun ang pinakamataas kong grade eh. Flat 1, beginning acting, ang kaloka. Anyway, yun ang mga kwento ni Palangga. Diba? Huwag kayo magpabuli kasi pag ako binuli ninyo, mabait naman ako. Diba? Nagre-react lang ako depende sa anong mo sa akin. Depende sa tirada mo sa akin. Kung mabait ka, mabait din naman ako. Dobling bait ako. Pero kung demonyo ka, katulad ni Lisa Tanas, pero mas demonyo si Lisa Tanas kasi ako hindi ko kaya magpagurgur. Siya nag-hire ng assassins. Diba? Pero kung magkasalubong kami ng assassins at man to man, diba? Kakayanin ko rin naman sila. Sabi ni Ian Andres, Madam, before akala ko po tomboy kayo. Nung bata ako, parang tomboy. Tawag ka sa akin, usog ka dyan to. Si Toto ang tawag sa akin. Oo. Tomboy na maalindog. Right? Valiena. Zoro, kanina wala ka. May ginurgor na ako. Ayan, nahuli ka eh. Dapat ginurgor mo na yun eh. Joke lang. Anyway, mga palangga, I feel better. So, abangan ninyo. Baka tomorrow Anyway, ayoko na magsabi. Sinasabi ko, hindi ko naman nagagawa. Sabi ko, magaganito tayo. Hindi ko nagagawa. Nag-iibang landas na naman ako. Naging busy ako. But ganun pa man, thank you for being here. Sa lahat ng mga palangga kong nagsusubscribes, whether paid or not, thank you. I appreciate it so much. Alright? Abangan ninyo pag may rally. For sure, meron yan na mga darating dahil, hindi naman papayag ang INC na ikukulong nila si Marcoleta. I think tuloy-tuloy na to. Basta ang advice ko sa inyo, huwag niyong awayin kahit sa kabilang grupo, lalo na yung mga rallyista. Kausapin niyo sila bilang isang Pilipino, not because of being Duterte supporter kayo or what, bilang Pilipino. Mag-share kayo ng pagkain, kung may sandwich kayo, kahit sabihin pang binabayaran sila, biktima sila. Biktima sila. Ang pwede tayong awayin yung mga hayop sa stage, kasi yun yung mga nakakatanggap ng maleta, mga pare, mga politiko. Right? Ganun pa man. Thank you. I love you guys. Paula, Mami Cookie,